Hello, good morning to each and every one of us. So gusto ko lang batiin ang aming energetics, very supportive na trainer ng mga OFW, founder coach Janet Bizares, OKC founder mentor Mark Galingana, executive officers, viewers, once again, good morning. So I'm your coach James Morata, OFW dito sa Bahrain. So, today ang i-discuss ko ay about sa 6 basic things na ituturo sa new distributor. So, number one is set their expectation. Napaka-importante po ito para sa mga bago. Unang-una kasi syempre, kapag ini-expect natin, pagdating sa business, ay parang wala ka nang gagawin. Parang pag nakakita na tayo ng mga may resulta na is agad-agad makuha. Pero hindi po ganun ang ine-expect natin. Kailangan po trabahuin. Dito naman sa negosyo natin, ang negosyo ay pinag-aralan bago kikita. And bilang entrepreneur po, tayo po yung entrepreneur. Tayo po yung negosyante na nandito, napasali dito sa isang higanting company. Walang iba kundi si Empowered Consumerism. Mahirap pong gawin ang entrepreneur or mahirap gawin ang negosyo. Pero alam nyo, mas mahirap din yung normal na trabaho. Sa panahon ngayon, ay kahit nakapag-graduate ka, pero mayroon nakagraduate nagkaroon ng trabaho. May nag-graduate na walang trabaho. So mahirap din yung normal na trabaho. So ganun din sa empowered consumerism. Mahirap talaga gawin. Napakahirap talaga. Nandito lahat yung mga ine-expect nila na baka malamang na hindi ako aasinso. Hindi ako magtatagumpay. Andyan yung mga takot ng isang bagong distributor. Maraming bakit. Kaya nandito tayo ngayon para malaman nila at itama natin yung mga nasa isip nila dahil kahit anong klaseng trabaho po ay nandoon yung paghihirap sa una pa lang. Pero kapag ginawa mo ng ginawa yung negosyo, kahit gaano kakahirap gawin yung pinapagawa ng mga upline, kahit gaano kahirap gawin yung sistema, pero guys, at the end ay magkaka-reward ka. Magkaka-reward tayo despite sa mga pinagdaanan natin, ang hirap na gawin yung negosyo. So, nandito yung financial freedom, nandoon na yung mga leverage, nandyan na yung time freedom. Dahil galing na tayo sa hirap ng ating business. So, syempre, sa pinagdaanan na natin ngayon, ay kahit matutulog na tayo ay kikita pa rin tayo. So, nandoon yung sinasabing residual income. Basta nagawa mo na yung network mo, kumikita ka pa rin kasi ikaw yung gumagawa ng network nyo. So yan yung mga paghihirap mo noon. Ginawang sobrang challenge ang ginagawa natin pagdating sa ating negosyo. Mahirap talaga gawin lahat ng mga bagay, lahat ng pinaghirapan ay may reward. So andun yung mga expectation ng mga bagong member na wala na tayong gagawin. Hindi po ganun. Kagaya na lang ng bata tayo, kailangan din natin mag-aral at kailangan din natin sundin ang tinuturo ni mother para sa ganun ay maging mabuti tayong anak. At syempre, pagdating sa school ay kailangan mong mag-aral ng mabuti. Dahil pagdating ng araw, pag nakapagtapos ka ay makakita ka ng mas magandang trabaho.
Ganon din dito sa business natin. Kapag nagawa natin ng tama yung ating negosyo, naumpisahan natin ang ating things to do before running the business. Hanggang sa OPP, hanggang doon sa NICO ay nandoon na natin malaman kung ano yung mga tamang sistema ng ating negosyo. Yung mga nagpo-post ng mga cars, yung mga naka-achieve ng mga house and lot, mga pira na ang dami. Siyempre, andoon yung isip-isip natin na ang galing naman mga yun. Siyempre, anong nangyari? Bakit ang dami nilang pera? So, isipin natin kung anong ginawa nila. So, yun yung unang isipin natin. So, itama natin ang isip-isip natin na kailangan alam natin kung paano nila makuha yung mga pera na yun. Paano nila na-achieve yung car? Paano nila na-achieve yung bahay na yan? At paano rin syempre yumaman yung mga tao? Kasi maraming pinagdaanan na super hirap bago nila ma-achieve ang kanilang mga achievement na yon. So, number 2 is proper mindset and attitude. Guys, ang proper mindset ng isang easy ay dapat positive kasi kapag may halong negative ay hindi po tayo magiging successful sa ating negosyo or sa ating pangarap. Guys, mas importante yung mindset kumpara sa skill set. Kasi ang skill set, kapag may mga training or napapanood nating video or napapanood online ay pwede natin i-copy yun. Or mga sinasalihan nating mga trainings ay pwede na nating i-copy yun. So, yung mga ginagawa nila, pwede natin i-copy. Ang mga naririnig natin, napapanood mo, so mas mabilis gawin ang skill set sa yung mindset natin. So, at syempre, kapag marami kang napapanood, marami kang naririnig, nalalaman at marami kang nakaka-copy, so yun yung mga skill set na nakukuha natin sa mga trainings. Mga napapanood natin sa Facebook, na napapanood natin sa online ng mga video. Pwede i-copy natin yon. Or, while na they're presenting video ay nasa isip na natin or na-take note na natin na ganito pala gawin yung skill set. Pero, kapag ang mindset natin ay may mali, ayan ang malaking problema. Dahil kahit ano pang gagawin mo, kung may mali yung mindset mo, wala kang makukuhang resulta. Hindi makakaresulta yung ginagawa mo kahit marami kang natutunan at kahit apply ka ng apply, i-apply mo yung natutunan mo. Kung mayroon kang something sa mindset mo, ay hindi mag-work out yan. Wala kang resulta, hindi ka na talaga magkakaresulta. Kung yung mindset mo or wala kang wastong pag-iisip. So, kailangan kapag nandito tayo sa easy, ay kailangan avoid yung negative mindset para mag-succeed po tayo dito sa empowered consumerism. For example, kapag sinabi na apply natin, mayroon tayong activities, magkaroon tayo ng goal para sa inyong organization para mas mabilis na yung mapalago yung grupo nyo. Kapag mayroon kayong mga goals, kailangan yung attitude ng isang empowered consumerism ay kailangan mayroon siyang wastong pag-iisip. Kapag sinabi ni apply na ganito, mayroon tayong gagawin. Kailangan lahat po tayo ay dadalo, makipag-participate. Importante po yun para sa ating organization para mag-succeed ang ating negosyo.
or ang ating grupo. Kasi kapag si upline lang may proper mindset, ay wala siyang magagawa kung wala ring gagawin ang mga bagong distributor. Minsan mahirap din ipagawa ito sa mga bagong downline or sa mga bagong members kasi bago pa lang talaga sila. Andyan yung tinatamad ka. Siyempre, hindi pa niya alam. Hindi pa siya na-empowered ng negosyo na ito kung paano kumita pagdating ng araw. Kaya iwasan po yung mga negative mindset. Kapag sumali ka na dito sa empowered consumerism, ay wala ka nang gagawin, hindi po ganun. Ang tamang mindset ng isang empowered consumerism, kailangan po tumulong, makipag-coordinate sa upline, sa mentor, makipag-participate sa mga training. Now, online, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay, di mo na kailangan pupunta sa office para gawin yung negosyo through offline. So ito ay online na uupo ka lang. Bukan mo na lang yung internet mo. Open na lang yung laptop mo. At open Zoom. Makapag-connect na tayo. So ito na yung tamang paraan na nakipag-communicate sa ating mga upline or sa ating mga leaders. Huwag po tayong matigas ang ulo. Siyempre, kapag bago ka kasi matigas pa yung ulo mo kasi hindi pa siya na-empowered. Wala pa yung nakaka-inspired sa kanya kasi wala pa siyang resulta. Ganun lang yung beginners, guys. Pero kailangan pag mayroon kang gusto tanungin ay nandyan si upline. Kaya andyan si upline mo para siya maging katuwang mo sa negosyo mo. Siya ang kasama mo sa negosyong ito. Hindi kanya pababayaan or hindi kanya iiwan. Kasi ang trabaho ng isang leader or upline ay yung magme-mentor siya, yung mag-guide sa iyo para magtagumpay ka dito sa negosyo. Pero kapag alam na niya na kaya mo na gawin, pabayaan ka na niya. Din yung ginagawa niya noon, ikaw naman ang gagawa. So ikaw naman ang mag-share yung mga natutunan mo kay upline. So number 3 is goal setting. Ito namang parang asset natin sa sarili nating negosyo na kailangan po natin gawin ang goal setting. So ito ay within our control or domain kasi ito ay para sa ating sarili nating tagumpay, hindi ito yung tagumpay ng ibang tao. Dahil kung ano yung sarili mo, kung sino yung na-check noon, kung sino yung mag-build noon, kung sino yung magkakaroon ng takot, ay sila yung peer. Kapag mayroon kang sariling goal setting, kahit andyan anong klase ang mga yun, ikaw ang magiging success dito. Ikaw ang magtatagumpay. Lahat ng mga nangyayari sa'yo, mga rejection na yun ay wala lang sa'yo. Basta mayroon kang proper mindset, then gagawa ka ng goal setting kung paano mo matagumpayan itong negosyong na ito. Guys, huwag kalimutan na ang goal setting ay nandito. Yung mga para magawan ng tamang sistema. Yung goal mo ay nandito. Yung smart kung baga kapag nagpatayo ka ng bahay natin, syempre nandoon yung dapat maganda kompleto. Syempre mayroon siyang bintana, mayroon siyang bedroom, mayroon siyang bathroom, mayroon siyang dining room, mayroon siyang kusina. Para mas maganda, kailangan lagyan ng kulay. Paano naman ngayon ang pagpipintura mo? Syempre, iisipin mo at planuhin mo rin kung anong kulay ang maganda para sa bahay mo. Ganon din dito. Paano mag-set ng goal? Ito yung mga explanation pagdating sa goal. So, andito yung smart setting. So, specific, ito ay kapag ginawa mong ng tama ang business, makukuha mo yung pangarap mo. At syempre, bago mo makuha ang pangarap mo,
Yun ay nandoon yung mga setting na pinaplano mo muna siya. Siyempre, itong business, ito ay kailangan kong magkaroon ng downline. Din yung mga downline ko ay magkakaroon din ng downline. Din yung nakuha nila, magkakaroon din sila ng downline para lalaki ang aming organization. Dahil hindi ka magkakaroon ng leverage kung ikaw lang mag-isa. So, kailangan naka-specific yung gusto mo. May plano pa lang. Dinlagyan mo ng goals. Dinlagyan mo ng date, din yung resulta. Be specific. Hindi naman pwede. Si upline, gusto kong house in lot. Yes, okay. No problem. Gusto mo house and lot and sabi ni upline mo, pero paano? Kailangan gawin by step. Kailangan mong trabahuin muna para yung dreams niya ay makukuha niya. Measurable. Sa empowered consumerism, paano makukuha yung presyo ng pangarap mo? So ito yung sinabi ko, kailangan kapag mayroon tayong i-goal, kailangan iset and date and time. Yung mga gagawin nating activity, kasi kapag walang date and time, yung goal mo ay wala kang makukuha. Dahil wala kang easy ni set na time and date na deadline. Kapag walang deadline, parang wala lang, pwede extend uli. Maybe next week, maybe next month, and maybe never. Ito yung mga walang goals sa pangarap. So, kailangan ang bagong member ay mayroon siyang goal. Kailangan sabihin niya sa bagong member muna. I-remind mo sila this month, new month, kailangan natin mag-PMA. Mag-NPP para ma-avail natin ang mga points na bibili ng vitamin C. At least, mayroon tayong bagong distributor. Then next month, again, magsiset ulit tayo ng panibagong goal setting and dagdagan pa natin ng goal natin para mas maganda. Dagdagan natin isa pa o dalawang activity. Yung nasa set natin, goal last month. That's mean last month ay magkakaroon tayo ng more activity. Dublihin natin yung isang goal na bagong invite. So gawin nating dalawa starting next month. So attainable, anong goal? Para makuha mo yung mga appliances na nakita mo doon sa awarding day. Of course, andoon ulit yung kailangan, trabahuin, gawin yung business. At syempre, habang ginagawa mo yung business, ay iniisip mo ay, yes, I can do this. Be realistic, guys. Be positive mindset. Kailangan nasa isip mo, yes, can do this, yes. While na ginagawa natin yung ay anong pumapasok na sa isip mo. Someday or very, very soon, I can get this one, this is my goal. By next month, so sa anong paraan, gawin ko ng maayos ang business ko. Bili ako ng maraming maintenance ko. Sabihin ko sa mga leaders ko na mag-PME na, mag-maintenance na. Mag-maintenance para magkakaroon kami ng binary points. Dahil sa binary points tayo makakuha ng gift certificate, travel intensive na GC. So, result-oriented, resulta kung ano yung na-achieve mo. Ito na yung resulta, ito na yung result ng goals natin na hindi naman pwedeng habang nandoon na lang. Kaya sinabi natin yung goal para lagyan natin ng date and time. Dahil pag once na-achieve mo yun, ay magkakaroon ka ng resulta.
Ayun na yung mga resulta na paggawa mo ng goal mo, ng pangarap mo, since ginagawa mo ng maayos, yung mga negosyo mo, although mabago ka pa lang, pero nagawan mo na ng goal mo. Kaya ito ma-achieve mo yung mga inaasam mo. Time-paced. Ito yung trabaho naman, ito yung assignment na dapat, like for example, yung dati nating prospect, invite, ay ipollow up po natin. Sila baka magpa-member na po sila. Dahil yung ibang prospect natin ay hindi naman agad-agad sumasali. So kailangan stay put ka lang muna doon sa kanila. Huwag mo na i-break ang communication mo sa kanila. So, kung ilan yung prospect mo last month, kung dalawa ay kailangan madagdagan mo ngayon ng dalawa. Kaya ipapalo mo yung dalawa prospect mo. So, meaning pag goal mo ngayon taon ay house and lot. Dapat next year hindi lang house and lot, kundi mayroon ka na ring kotse. Power na power, kailangan madudubli mo yung goal mo. Number 4 is skill set. Dito sa empowered consumerism ay kailangan po natin ng skill set. Anong ibig sabihin ng mga skill set na ito? Andito na yung mga ituturo ng mga upline mo dahil bagong member ka pa lang ay kailangan makinig din kung ano yung mga skill set dito sa empowered consumerism. Ituturo ang skill set para ma-achieve na yung goals at dapat mayroon siya nito. Dapat ang isang easy ay mayroon siyang proper mindset. Pagdating sa prospecting and invitation, importante po ito, kailangan pag mag-prospect, kailangan naka-ready ka. So number 1, kailangan nakahanda ka na. Kapag once na ma-reject ka, ay it's okay. Always thanks them, even though na you felt from them, even na na-reject ka from them, smile pa rin and say, thank you. Minsan yung sinasabi nilang no is yes. So yung sabihan mga no nila, importante na napakinggan natin ano yung mga objection nila. Ikaw naman na bagong member, kailangan na meron kang proper mindset na naka-relax ka lang, huwag mo silang awayin. Handling objection, kailangan alam mo kung ano yung mga isasagot mo, dapat marunong kang karing sumagot. Kailangan marunong ka ring sumagot sa possible question ng mga prospect mo or invite. Kasi marami silang tatanong. Ibig sabihin, kapag marami silang itatanong sa'yo, ay they are willing to join you. But, if not, na walang itatanong, hindi sila willing na mag-join. So, yan ang dalawang bagay na kailangan natin ma-experience sa isang prospect pagdating sa handling objection. Maraming common objection na itatanong sila at kailangan marunong kang sumagot. Closing. Ito ay kapag hindi ka marunong mag-closing sa mga prospect mo ay hindi mo talaga sila mapapasali. Dapat marunong ka mag-closing or else wala kang magandang isasagot, hindi mo alam ang isasagot mo, downline mo, isasagot no sa isasagot mo, downline, invite, wala kang magandang isasagot, hindi mo alam ang isasagot mo. No downline, no invite, no prospect. Pero guys, sa bagong distributor, kailangan pa rin manatili kayo sa nabuong yung conversation nyo. Yung communication yung dalawa, huwag nyong i-break. Kahit nireject ka, huwag mo pa rin sirain yung conversation na na-build nyo. Mag-thank you pa rin and say hi. So number 5, financial management. Ito naman yung pinakamahalaga para sa ating kinabukasan at para sa ating future. Paano handle ng tama? Yung mga pera or paano i-handle ang mga paggamit ng pera, yung pera saan napupunta. Ito ngayon ang mga formula na ginagawa ko. So disposable income.
Yung Y is income, yung C is consumption. Consumption, ito yung mga nagagamit kung saan napupunta ang ating mga pera. So, S is ito yung mga savings, ito yung leftover of money na spending natin. Una sa employment. Empleyado ka, nagtatrabaho ka ngayon sa isang PhilHealth. Yung Y is income, yung kita mo at siyempre nagbabawas ng tax. So, sweldo mo ay nababawasan. So, anong resulta? Magkakao ka. Bakit? Kasi hindi pa nakukuha yung sweldo ng isang buwan ay natanggalan ka na ng tax. So, magkano na lang ang naiwan? So, ngayon, ano yung gagastusin mo? Ano yung maging consumption mo ngayon? Buwan. Hindi pa natatapos yung buwan ay wala ka ng hawak na pera kasi nagamit mo na. Consumption plus yung saving. Anong resulta? Pati savings nagagamit mo. At the end, ang total results ng sweldo mo is utang. Kailangan mo naman ang pera pang araw mo. Yung consumption mo, magagamit mo araw-araw, pati savings mo. So, nagamit mo rin, naubos lahat. So, anong solusyon para magkaroon ka ng pang-araw-araw na gamitin kung may family ka na? So, income, yung income mo dito sa easy, then consumption plus saving. Gumagasto ka plus saving ka. Hindi naman ganun karami kasi kailangan mo rin magnegosyo. Yung gusto mo araw-araw ay magagamit mo pero mayroon kang savings. So, ngayon yung savings mo hindi siya magagamit kundi nagkaroon ka pa ng investment. Yung investment mo, ito yung extra money mo na hindi mo na siya magamit. Ngayon, investment mo, like for example, yung investment yung example, yung investment na yon ay bumili ka ng lupa. Kailangan isipin natin kapag invest tayo ng isang bagay ay yung may pakikinabangan. For example, last year ang lupa ay mumurahin pa lang. Nabili mo and this time is napakamahal na ng lupa. Grabe, double, triple kamahal compare sa previous decade the year. So ngayon, yung investment mo ay ibili mo ng lupa noon. So ngayon, mahal na. Ngayon, yung lupa, syempre ibenta mo ngayon ng mahal. So ito yung sinasabi nating investment. Nagkakaroon ka ng investment nang nakabili ka ng mumurahing noon and na mabibinta mo na siya ng mas mahal. So, kaya kailangan yung financial po natin, alam natin kung paano i-handle ng tama ang pera. Hindi kagaya sa may pera nga siya, din ang turo sa kanya is bumili ka ng magandang gadgets. Bibili siya ng cellphone, yan ang turo sa kanya para magmukhang mayaman, para makikita nila na maraming pera. Pero the end, ang pagbili niya ng lahat ng tinuro sa kanya ay walang investment. Wala siyang investment. And no saving. So, ano yung resulta? Utang. So, kailangan aralin natin. Ituro natin sa mga bago nating downline, kakapasok pa lang sa empowered consumerism, na i-handle ng maayos ang kita natin dito sa empowered consumerism para pagdating ng araw na yuko-yuko na tayo ay may savings na tayo. Dahil mahirap tumanda na walang savings. Tumanda ka na, wala ka ng trabaho, may utang ka pa. So avoid yung mga ganong bagay. Hindi po masama mapagsabihan tayo para sa ganun ay magkaroon tayo ng clue. Dahil minsan kapag hindi tayo maituro or walang magtuturo sa atin kung paano gamitin ang pera, ay sige lang, nang sige, bili dito, bili dyan. Then kapag nag-pandemic,
Ano ang gagawin while naka-lockdown? While naka-quarantine? Zero. Wala pang mautangan. Bakit? Kailangan din nila ng pera dahil lockdown. Sa panahon ngayon natin guys, is parang naka-quarantine pa rin tayo. Bakit? Hindi pa rin totally na nakakalabas. Kundi ginagawa natin yung negosyo through online. So be wise while na tumatanda tayo, be smart and wise po tayo. Kailangan din natin isipin ang future natin or mga maaaring mangyari ulit kagaya ngayong pandemic. Kapag kumita ka, dito sa empowered consumerism ay hindi lang yung gasto ng gasto para sa ganun ay may magagamit para sa family mo. Para sa iyo pagdating ng panahon na hindi ka kayang magtrabaho, yung po ang napaka-importante. Pwede rin po kayong manood ng mga video. Okay, last, number 6, take massive action. Gawin yung negosyo ng maraming business or gawin ng negosyo ng 100 times para sa ganun ay makuha mo yung pangarap mo. Siyempre, kapag action is the key of success. Kapag yung action mo is like action, ang sa negosyo mo light din yung success mo. Kasi yung level ng success ay depende sa success ng level ng commitment mo. Kailangan commitment mo. Committed ka talaga doon sa ginagawa mo. Committed ka sa negosyo mo. Committed ka talaga sa pangarap mo. Committed ka sa goal mo. Yung dreams mo noon, lagyan mo ng goals, lagyan mo ng date and time. Then, i-massive action mo. Aksyonan mo siya ng massive, malakas na action. Malalim na action. I'm sure 100% makukuha mo yung pangarap mo. So guys, ito na yung kailangan take massive action. Actionan po natin ng maraming business, gawin maraming business hanggang ma-perfect natin yung buo-buo na alam mo na yung negosyo, alam mo na patakwin, alam mo na i-handle yung mga income. Marunong ka na mag-set ng goal mo. Marunong ka sa skill set mo at proper mindset ka na at mayroon ka ng good learning attitude as a easy. Then sabayan mo ngayon ng massive action, 100% massive action, 100% na makuha nyo yung iyong pangarap. Mga natutunan mo from first to number 5, kailangan aksyonan dahil action is the key of all success. Yun, isipin natin guys, gayahin natin kung ano yung mga nakikita natin sa post, paano nila na-achieve yung cars, paano nila na-achieve yung pinupost nilang millions of pera? Paano nila na-achieve yung magandang bahay? Paano nila nagkakaroon ng maraming lupa? Paano sila maging yumaman? Kailangan ng massive action dahil kapag walang massive action, just like accomplish lang. Light result lang din. So, kailangan massive ang gawin natin sa pangarap mo para mabuo yung presyo na gusto mo dito lang sa Empowered Consumerism. Guys, this is Coach James Bermorata, OFW sa Bahrain. Thank you and God bless. Abangan nyo ang next video ko. Bye!